Hello mga bata! Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Kissy at narito tayo para sa isang panibagong CBC online class sa inyong tahanan. Handa na ako magpatuloy na ituro sa inyo ang natatanging daan laban sa mundo patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya, tara na! Sa paaralan, kapag nagsimula kang makaramdam ng gutom at tumunog ang bell, para saan ang oras na ito? Tama! Oras na para kumain. Ang isa pang tanong ay, alam mo ba kung gaano katagal bago makarating sa kaharian ng Diyos? Natuklasan natin na ang mga ilaw ng trapiko ay tumutulong sa atin na matandaan ang napakahalagang mga tip upang maiwasan na maligaw sa tamang landas. Naaalala mo ba ang mga tip na ito? Kapag pula ang mga ilaw ng trapiko, naaalala natin na kailangan nating ihinto ang ating ginagawa, iniisip o pagsasabi ng anumang bagay na nagpapalihis sa atin sa tamang landas. Ang dilaw naman ay nagpapaalala sa atin na kapag kailangan natin mag-ingat na huwag gawin ang ginawa ni Asap, na halos magkamali dahil sa pagtingin niya sa buhay ng iba. At ang berde naman ay nagpapaalala sa atin na kailangan nating magpatuloy habang nakatingin lamang kay Jesus. Mga bata, sino sa inyo ang nakapaglakbay na sa isang cool na lugar? Naaalala mo ba na ikay nasa kalagitnaan ng daan at nag-isip na malapit na ba tayo doon? Gaano pa katagal? Ngunit, sino naman ang nag-isip kung gaano pa katagal bago natin marating ang kaharian ng Diyos? Alam mo ba na kapag nakakita tayo ng kulog at kidlat, ito ay isang senyales kung ano ang mangyayari? Ito ay senyales na uulan na, di po ba? At kapag nakakita tayo ng usok, ano ang senyales na ito? Tama, tanda ito na mayroong apoy. Mga bata, hindi natin alam kung hanggang kailan natin tatahakin ang daan na ito. Ngunit iniwan sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita ang ilang mga palatandaan na mangyayari upang tayo ay maging alerto at bigyang pansin at malaman na nasa dulo na tayo ng daan. Ang Panginoong Hesus ay isinilang, namatay, at nang siya ay muling nabuhay, siya ay pumunta sa langit upang manirahan doon. Ngunit, ipinangako niya sa atin na siya ay babalik at dadalhin tayo upang manirahan sa magandang lugar na ito na kanyang inihanda. At sinabi niya na kapag narinig natin ang tungkol sa mga digmaan, tungkol sa mga taong nagugutom, tungkol sa mga lindol, sa mga taong titigil na mahalin ng isa't isa, kailangan mong itong bigyan ng pansin. Bakit? Dahil ito ay mga sinyales na siya ay pabalik na para kunin tayo. Sino ang nakarinig o nakapansin na sa mga palatandaang ito? O dikit mo ang iyong mga mata ng ganito? At alalahanin mo ang pinakamagandang lugar na nakita mo. Ngayon, subukan mong isipin ang isang lugar na mas maganda pa kesa dito, kung saan walang kalungkutan o sakit, kung saan ang lahat ay mabubuhay magpakailanman ng masaya at mapayapa. Isang lugar kung saan ang tubig ay malinaw gaya ng kristal, ang daan ay gawa sa ginto, ang mga pader ay gawa sa mamahaling bato at hindi nagkakaroon ng kadiliman. Sapagkat ang Diyos ang magiging liwanag ng lugar na ito sa lahat ng panahon, gaano man natin subukang isipin ito, hindi natin maintindihan kung gaano ka-espesyal ang lugar na ito. Kaya, sinabi niya sa kanyang salita sa unang libro ng Korinto, chapter 2, verse 9. Wala pang taong nakakita, nakarinig,
o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Pinupuno tayo nito ng kagalakan at katiyakan na karapat-dapat ang lahat ng pagsisikap na lumakad kasama si Jesus, na lumakad sa nag-iisang landas na ito. Sinabi ni Jesus na siya ay babalik upang kunin tayo, kaya ito ay totoo. Dahil siya ay hindi kailanman nagsinungaling, kaya hindi dapat tayo mag-alinlangan sa kanyang salita o mag-alinlangan sa ating GPS. Kailangan nating magtiwala sa kanyang sinabi at maging handa para sa pagtatapos ng paglalakbay na ito. Kaya, kung nais mong manatili hanggang sa dulo para makarating doon, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na huwag mag-alinlangan o lumihis sa landas na ito. Kaya, mga bata, ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at kausapin natin ng Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mensaheng iniwan mo para sa amin. Salamat dahil iniwan mo ang iyong salita upang kami ay maging alerto sa mga senyales na kung saan na nagsasabi kung kailan ka napaparating. Kaya Panginoong Hesus, hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay maging mapagmatsyag sa mga senyales na ito at huwag ipasawalang bahala ang mga ito. Kaya Panginoon Diyos, Ikaw yung pumasok at manguna sa amin. Alam namin na mangyayari ang lahat ng ito dahil Ikaw ay ang katotohanan at hindi ka nagsabi ng kasinungalingan. Kaya Panginoon Diyos, inaasahan din namin na ang lahat ng aming paghihirap dito sa mundo ay mapapalitan ng kasiyahan pagkatapos ng aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At ngayon, isa sa buhay natin ang lahat ng ating natutunan. Tara na, dyan sa inyong tahanan, kumuha na 3 pirasong papel. Sa isa ay isulat mo ang verse na ipapakita ko sa iyo ng tama. At sa iba pang 2 piraso ay isulat mo ang verse ngunit palitan mo ng ilang mga salita. Halimbawa, ang mga bagay na hindi nakikita ng kap at hindi naririnig ng kaibigan at hindi pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga hindi niya gusto. Pagkatapos nito, lalagyan mo ng bilang ang bawat page mula sa 1 hanggang sa 3. Ngayon, tawagin ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya o kaibigan. Ipakita sa kanila ang 3 pirasong papel at hilingin sa kanila na basahin ito ng mabuti. Sabihin sa kanila na ang bawat isa ay dapat pumili ng isang papel na sa tingin nila ay tama. Kung sino ang pumili ng tamang papel ay mananalo. Gawin ito ng ilang beses hanggang sa makabisado ng lahat ang verse na ito. At ngayon, narating na natin mga kaibigan ang katapusan ng klase ngayon. Ngunit, maaari ka magpatuloy na matuto doon sa inyong CBC. Magkita-kita tayo sa susunod na online class sa inyong tahanan. Paalam mga bata, pagpalain kayo ng Diyos!